What's up mga ka-vlog? So nandito ulit tayo sa isang panibagong video, another vlog sa ating horror vlog series. So today is iba naman ang gagawin natin, hindi tayo gagawa ng mga short horror clips. Magbabasa kami ng mga horror stories, mga totoong karanasan at pangyayari na nakalap namin. So ayan, magkukwento kami. Sana bago tayo magsimula, please like, comment, and subscribe na kayo sa aming channel, and let's go. Babasahin na natin ang story number 1. So mga ka-vlog, Halloween na naman. So uso na naman ngayon yung mga katatakutan, mga horror stories. So sabi nga ni Kuya Gerald, may mga nakalap kami na stories sa internet na siguradong makakapagpatayo ng mga balahibo nyo. So ito yung story number 1. Ready na ba kayo? Ready na? Let's go! Hi po! Gusto ko lang i-share itong video na kinuhanan dito mismo sa bahay namin. Matagal na po ito, 2016 pa ito. Yung kapitbahay namin, itago na lang natin sa pangalang Kendra. Muslim siya at nakasanayan na niyang mag-video ng mga sayaw gamit lang yung luma nilang tablet. Wala pong masama doon sa una. Hanggang sa may nangyaring hindi may paliwanag. Habang sumasayaw siya, may makikita kayong batang babae na mabilis na dumaan sa likod niya. Pero wala namang ibang batang tao sa loob ng bahay. Hindi malawak ang sala. Sobrang kitid. Kaya imposible na may makakalakad o makakadungaw ng hindi namin napapansin. At that moment, kasama niya lang sa loob ng bahay ay yung lola niya na nakaupo at nanonood ng Pepito Manaloto. Walang ibang bata, walang bisita. Pagkatapos niyang makita yung bata, nilagnat siya ng biglaan. Hindi po ito edited, hindi po ito scripted. Kung ano yung dumaan sa likuran niya, parang hindi lang basta shadow. Dekma, tua, tukin, Ito naman ang ating story number 2. This video was taken inside the CR of school building by my friend. Second day pa lang niya as freshman from that school, and dyan din ako graduate. Which is well known po yung CR na yan at building na may umiiyak daw at creepy stories. That's why walang salamin yan. Third floor po yan na CR, then nakuhanan yan ng friend ko around 12 PM daw. Then 4 hours after, may student sa 4th floor while walking, bigla lang siyang natumba. Unfortunately, namatay yung babaeng student. Nangyari po ito September 2 this year, 2025. Actually, from 1st to 4th floor na CR, madaming ganyan. At halos lahat ng CR ng university meron yan. Kaso, yan lang yung CR na talaga na sobrang haunted. The reason, di nilagyan ng salamin at di pa aware kapatid ko. Ito yung third story natin. Galing ito ko kay Gray. So, katrabaho ni Kuya Gerald ito na nag-send ng story sa atin. Let's go. Hi, good day our vlog. You can call me Gray. Matagal na akong nakasubscribe sa page nyo. At nakita ko nga ang post nyo patungkol sa paranormal stories wanted. Kaya di ako nagpatumpik-tumpik pa at nagpadala ako ng mensahe sa inyo. Simulan natin ang kwento. Noong gabing ako'y patulog na, madalas akong makaranas ng sleep paralysis. Yung tipong kapag nararanasan mo na, hindi mo na pinapansin at kaya mo siyang labanan. Pero noong gabing iyon, iba. Sobrang mabigat, sobrang nakakatakot.
Yun na nga, nakaranas ako ng sleep paralysis. Kinalma ko lang ang sarili ko. Pinagalaw ang mga darili sa paa. Tapos, ayun na, nakawala na ako. Pero ang hindi ko alam, hindi doon natatapos dahil sa pagkatapos kong makawala, meron na namang sumunod na sleep paralysis. Tulad ng nauna, inulit ko lang ang mga bagay na ginawa ko. Nakawala ulit. Pero meron pa. Doon na ako natakot ng sobra. Nagpaulit-ulit. And yun, hanggang sa 6 na beses. Uulitin ko. 6 na beses kong nilabanan yun. Pero doon sa pang-6, nasa loob na ako ng sarili kong panaginip. Sa panaginip kong ito, nasa gitna ako ng isang mahabang parihabang lamesa. At sa tabing lamesang iyon, mayroong mga taong nakaupo. Nakaputi ang mga lalaki. Nakabarong. At ang mga babae ay nakadress na kulay puti. Kilala ko ang mga nakaupo sa tabi ng lamesa, R-Vlog. Sila yung mga taong kakilala kong yumao na. Sa sobrang takot ay napadasal ako, Our Father who art in heaven. Pero mali pala ang ginawa ko. Dahil nung nagdasal ako, ay sumabay silang lahat sa pagdadasal ko. Sobrang takot ko na po. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nung oras na yon, may nakita kong isang babae. Mahaba ang buhok niya at kulay dilaw ang mata. Tumatawa siya, ang sabi niya ay, "Bata." Nung pagkabanggit niya nun, ay napuno ng patay na bata ang buong paligid ko simula sa sahig, dingding at pader. Takot na takot ako nun, pero buti na lang at nagising ako. Dali-dali akong tumakbo sa labas ng kwarto ko. Ramdam ng mga paa ko ang lamig ng sahig. At nung pagpihit ko sa doorknob, naramdaman ko din na malamig ito. Nung pagbukas ko ng pintuan at paglabas ko ng aking silid, laking gulat ko at nakahiga ako ulit sa aking kama. Nung oras na yon, di ko na alam ang gagawin ko. Tumakbo ako ulit at lumabas ng pintuan. Maraming salamat sa pagbasa, R-Vlog. More power sa page nyo and God bless always. Thank you. So ito na ang ating last story for this horror vlog. Gusto ko lang i-share tong video namin. Ginawa lang namin ito for fun. Tawa-tawa lang habang naglalaro si baby at si daddy nasa harapan. Tahimik ang buong village noong araw na yun. Walang halos tao, parang normal na araw lang. Pero nung nireview namin yung footage, may sigaw. Parang sigaw ng taong nasasaktan. Yung tipong desperado, parang may hinahabol o may gustong makalabas. Rinig na rinig sa mismong mic ng phone. Yummy. It's fine. So yun lang mga ka-vlog, sana nagustuhan nyo ang ating mga stories at natakot kayo. Again, please like, comment, and subscribe na kayo sa ating channel. I-share nyo, mag-comment kayo kung gusto nyo. I-follow nyo kami sa TikTok at meron din kaming YouTube at sa Facebook namin. Yes. So yun lang. Hanggang sa muli. Let's go, guys. Please support our page. And ito na ang ending ng video na to. Let's go.